Wow, fresh, malinis, galing sa ilalim ng lupa. Bukal. Dito lang yan matatagpuan sa bayan ng Lopez. So halik kayo at bisitahin natin. Okay, so andito po tayo ngayon sa bayan ng Lopez. So may titingnan tayong property dito sa isa sa barangay dito. So baybayan po ninyo ang aming pagpunta at para makita ninyo yung property. Isa ito sa magandang property na may source of income at may source pa ng tubig. Okay, so ito po yung diversion na ginagawa dito sa bayan ng Lopez. Katugon po ito doon sa diversion sa bayan. So papunta po ito doon. So may ano na po, malapit lang po siya doon sa property nating pupuntahan. So magiging kalapit po itong diversion na to. So abangan po ninyo yung aming video. Okay, so andito na po tayo. Ito po yung kalsada na ginagawa dito sa area. Ito po yung nandun sa likod. Dito naman po yung right of way ng property. Ito po ay may right of way na 3 meters. Pero kapag natuloy na po yung ginagawang diversion, halos kalapit lang po siya. So pumuntahan na po natin yung property. Hindi sana sir, dokumento sa kalsada. Oh. Kung pag-uusap kay Kito. Okay, so ito yung right of way po ang dinadaanan namin. Ito ay 3 meters po ang wide po nitong right of way. Pwede po ninyo i-establish kasi ito ay nabili na po ng may-ari ng property. Ang kinakailangan na lang po ay i-construct na lang po na pwedeng gawing kalsada. So ibig sabihin doon sa taas yung ano, yung diversion dadaan. Oo, nakatitinda ang So kapag doon dumaan, pag nag-start na yung tabo ng lupa. Hindi man sir tumagat, kaunti na lang. Oo. Kaya lamang sir ang problema nung di mataas yung pag ano. Oo. At least hindi nabawasan yung lupa. Yan yun. So yan na po ang starting ng lupa. Itong kumpahan na ito, hindi ito kasama. Oo. So ang lakad po natin ay inabot ng 4 na minuto simula dun sa kalsada. Hindi naman po kalayuan. May right of way naman siya, kaso nga lang hindi pa develop. Pero once na binili po ninyo ito, kasama na po yung right of way na ibibigay sa inyo. Yung madikakaw na yan. Yung mother cacao na yon. O, ito. Diretso dyan. Papunta rin doon sa anong yun. Madikakaw. Yung diretso niya. Yung papunta dito. Sabihin, itong niyog na ito, hindi ito kasali. Dito. Oo, sa kabila yan. So kaya ang tabas ay hanggang dito. Dito. Okay, yan na po, Nyugan. Ito po ay Kakawan. So doon ang daan natin, doon may daan, no? Hindi siya sa baba. Papunta doon. Ano dyan malalim.
Yun. Oh. Yun daan. Tinuro ko lang yung dito. Yan. May moon yan doon. Ibabaw. Doon sa ibabaw, ano? Yan Katulong doon. na dito. Oo. Yun daan. So ito na yung property. Maaliwalas. Yan. Ang daming kakao. Dito sa mga nagnanais ng ano, kakao farm, ito po. Napakadami dito, nabubulok lang yung kakao. Oh. Ayan oh. Napapabayaan lang po. Doon siya may tubig. Yung mangit na. Oo. Yan, mga kakao po yan. Itong pataas na ito, na daming nyog, kasali yan. Ha? Kasama po yan. Pero sa ibabaw, may boundary doon. Oo. Ibig sabihin itong mga nyog na ito, kasama pa to. Namunga, dito yan. Kasi natin naman hindi pa kasi namunga. Yung sa kapitbahay. Hindi tayo namunga. Sila founder po, naglulukad dito, kaya alam po nila itong property. Ayan, may kawayan dyan. Yan. Ito naman po ay sapa ng baba. Nasa gitna ng lote. Okay. Ito kakawan. Napakadaming kakao dito. Tapos yan. Ito pong mga nakikita ninyong mga niyog saka yung kawayan, included yan dito sa property. Yan. Ganda itong pambahay. Gamit sa bahay. Yan, ang daming kawayan. Ang daming anahaw. Yan ang mga anahaw. Niyog. Madami pa dito pang punla na niyog. Yan. So nandito na po tayo sa loob ng property. Itong mga lahat nito naniyog iti kasama liya niyugan talaga to. Kalulukad lang niya kahapon. Hindi, 23 pa natapos. 22 So ito may lukaran. Sila nang gumawa nito. Sila founder na. Hindi sa'yo, may ganyan na rin. So yun. Ito po ang niyugan. Mababa pa ba? Takas ang hangin dito at Yung kabila naman sir, tinan mo, mababa pa ba? mataas ang lugar na ito. Ano itong may tinik-tinik na ito na kahoy? Bulak. Bulak. Okay. Natin yung pool. Oo. So yan. Kung anong nakikita po ninyo, ito yung property dito sa Lopez, Quezon. Lapit lang po ito. Ang simula dito hanggang town proper, mga estimated tayo ng 15 minutes. Nandito na po kayo. Gandang property. Ang daming puno ng nyog, ang daming kakao. Ito yung nabigyan natin malinis. Okay. So bababa tayo, titingnan natin yung falls. May mini falls po dito. Sinabi nga natin mini falls. Hindi naman po talagang totaling malaki. Ano yung mahogany ito yung pili. Yan na. Pili daw po. Di ba mayroon ditong lansones? Sa baba may mga tanim ditong lansones. Malalaki na. Itong farm na ito ay madaming tanim.
Madaming pot bearing toys. Ano ba unahin natin? Yung may sapa muna doon, yung gitna, para diretso na tayo pag ganito. O pwede. Yung muna sa sapa. Oo. Yung may lansunis. Yan. Niyogan talaga siya. May return of investment ka na. So once na nabili mo, kikita ka na. Kahit hindi mo siya ginagamit. Dahil sa nyug, every 45 days o 3 months pwede ka mag-harvest. Depende dun sa gusto mo. Mas matagal ang buwan, mas madami ang puti. Mas madami ang kita. Yan. So ganda itong property. Itong portion na ito na mataas, kasama pa ito doon sa lote. So na ano, nakukuhaan pa rin niya yan ng nyug. Dito lang pilitin po. Oo. Diyan tinitimbon. Linyog dyan sila. Kaya nga kita. Tapos nandiyan naman sa baba yung sapa. Hindi pag doon, hindi makakain ng kabayo. Oo. Puro habit. Hindi wala ito. So ibig sabihin doon yung sinasabi mong magkakamiwa ng kalsada. Oo, doon siya babaw. Kasi nandun po dadaan yung diversion. Yan. Itulak yung lupa sir, hindi man sumagadini, kaunti na lang. Oo. Baka 50 meters ganun. Yung lote na. Wala, bibigyan. Ay madali lang ito. Yan. So dito, ang kagandahan yung sapa. Nasa gitna. Ito yung lansones. Ano? Ilang piraso itong lansones nito? Apat. 4 na puno. Meron pa din isa. Namumunga na yan. Ano mo ngayon sir? Namumulaklak yung mga umahan. Sige. Yung magkasang sapayan, ito yung gitna. Ano maganda ba? Palibig. Tapos dito, bigyan mo ganda ganda. Meron pa doon isang mini pool. So, nung nakalkalan sir, Oo. kadaanan natin. Okay, so ito yung gitna. Yun ang sapa. Yan. Yung sapa. May bukal kasi dito. Kaya itong tubig na ito bukal. Yan. Yung gitna. Okay. So yan. Napakalinaw ang tubig. Sarap maligo dyan. Yan. So ito po ay nakagilid na dito sa atin. Pero sakop pa po natin ito. Itong portion na to. Itong kabila sa kanila na. Pero itong yung sapa dito pa po ngayon atin pa. Kabilang doon. Okay. So titingnan natin yung kabila. So andito na tayo sa mini pools. Yan. Napakasariwa ng tubig niyan. Napakaganda ng property ito. So napaka-presko po niya, napakalamig. Ang kagandahan po nitong tubig na ito ay galing po siya sa bukal, sa ilalim ng lupa. So kaya wala pong tigil ang tulo nito. Hindi lang naman ganun kalakas. Pero ito ay pwede naman ang maging source ng tubig. Kung gusto mo maglagay dito ng resort dito sa property ito. Yan.
So ang kinakailangan mo lang dito, alisin lang itong mga bato para lumalim siya. Yan. So kitang-kita natin buhay na buhay galing sa ilalim ng lupa ang tubig. Yan. So napakaganda nitong property ito, may kasama pang falls. Nasa sakop ng property yung sapa. Nakapakalakas ng agos. Ito po ay 15 minutes lang ang layo sa bayan ng Lopez. Tapos nasa more or less 5 minutes yung lakad. Pero may sarili naman siyang right of way. 3 meters po ang right of way. Tapos magiging katabi pa po ng diversion na ginagawa. Ito sa mga gusto po mag-invest ng property dito sa bayan ng Lopez. Ito po ay first class municipality. Ay pwede po kayong mag-message o magsadya sa aming opisina. Para sa ganun ay masamahan po namin kayo doon sa mga property na gusto po ninyong bilhin. Ulitin ko po, ito po ay 1.9 hectares. Tama, Founder? Matatagpuan sa bayan ng Lopez. Thank you so much.